Napayak ang suspendidong gobernador ng ARMM na si Zaldy Ampatuan nang siya'y kapanayamin ng GMA News. Ang paglalahad niya, hirap na raw siya maging ang kanyang mga kanak ngayong nakakulong siya dahil sa pagkakadawit sa Maguindanao Massacre. Sinabi rin niya sa GMA News na handa siyang mag-state witness at hindi mangingiming sabihin ang kanyang nalalaman kahit pa raw tamaan ang kanyang ama at kapatid. Bago nito, magugunitang nauna lang sinabi ng abogado ni suspended Governor Zaldy na wala silang balak na mag-apply para maging state witness ito. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Sa cell block number 6 ng Quezon City Jail Annex sa Taguig, nakakulong si suspendidong ARMM Governor Zaldy Ampatuan. Nagpalipat siya dito galing sa cell block number 1, kaya hiwalay na siya ngayon sa iba pang mga akusado. Kabilang na ang kanyang amang si Andal Ampatuan Sr. at mga kapatid na si Andal Jr. at Sajid. Sa sulat ng jail warden sa korte, inilipat daw si Zaldy dahil nagkakairingan ang mag-aama. Humingi ako ng tulong sa warden at sa korte na payuntulutan ako sa pamamagitan ng mga abogado ko na kung po pwede, sulitan ko sa mga kapatid ko dahil nahihirapan ako sa sakit ko. Hindi naman sir kayo nagkakaroon ng... Alam mo, kung may mga tampuan man, siyempre normal sa pamilya yan. Pero yung tampo ko sa kanila is bakit nangyari itong dapat na hindi dapat mangyari. Mainit at masikip ang selda, may kama na may saping banig at may isang electric fan. Malayo sa aliwalas ng buhay laya na nararanasan niya noon. Pero ang hindi raw matanggap ng gobernador ang makulong sa krimeng wala raw siyang kinalaman. Nung time na nangyari ang insidente, kasama ko si dating Pangulong Arroyo sa Malacanang noong November 22, 2009, yung mga political leaders ng Sulu, nakasama ko nakipagpulong sa kanila during that time, at maraming iba pang makapagpatunay na sa Malacanang talaga ako. Ikinagulat din daw niya ang masaker, lalo pat ilan sa mga napatay na mga mamamahayag, mga malalapit daw na kaibigan niya. At hindi gawain ng isang leader na papatay ng tao na yung bang babae, media. Ganun ka? Oo, ganun karami. At saka ganun klaseng pagpatay. Parang hayop na yung bang mahirap. Hindi nyo rin masikmura sa lang. Hindi ko masikmura. Hindi raw niya alam na may planong pagpapatayin ang nasa convoy. Kung nalaman ko lang ito ng mas maaga, malamang hindi ito mangyari. Napipigilan. Mapipigilan siguro natin. Hindi ako part ng anumang planong pumatay ng media, ng tao, o kahit sino pa man. Sir, sino po? Yung mga ibang akusado na ka-arena, ang kaso nila pinapakinggan na sa korte. Okay. Hayaan na lang natin yung mga abogado nila na idepensa ang kanilang mga kliyente na akusado rin sa krimeng ito. May pamilya po niya yan. Yung tatay ko, kapatid ko, yung ibang akusado, dinidinig na yung kaso nila sa korte. Sabi ni Zaldy, nahihirapan na raw siya at dito na siya napaiyak. Sir, pag tinatanong kayo, anong nangyayari dad? How do you explain it? Sinasabi ko sa kanila na wala akong inalaman dito. At alam nila yun dahil noong November 22, katabi ko sa pagtulog yung dalawang anak ko. Kaya nga nangyari ito, hindi sana dapat mangyari, pero ito na, ang hiningi ko lang is yung pangunawa ng mga kapag-anak ng biktima. Katulad din nila ako na may pamilya. Sana, kung saan ang isipan nila at puso na hindi lahat ng akusado ay may kasalanan at may kinalaman dito. May mga nalalaman daw siyang impormasyon sa kung sino ang nasa likod ng madugong massacre, kaya handa na raw siyang maging state witness. You're willing to testify na mag-state witness, no? Against anybody. Kung bigyan ako ng pagkakataon, ready po tayo. Even Na kahit sino pa man ang involved dito sa krimeng ito, nakarumal-dumal, na dapat pa panagutin, ready po ako. kahit po against sa tatay niyo at sa kapatid. Kahit na sino, matatamaan. Sir, At pawang katotohanan lamang ang sasabihin ko. sir, information na alam ninyo, pwede bang dumiretso yun sa tatay at sa kapatid? Ulitin ko kahit na sinong tatamaan. Sa impormasyong meron ako, na pawang katotohanan lamang, ready ako. Basta bigyan ako ng gobyerno ng pagkakataon na maging katulong nila sa paglabas ng katotohanan. Sir, di ba magagalit sa inyo yung tatay?
Wala na akong pakialam kahit sino magalit eh. Nasira ng buhay ko. Gusto ko mabigyan ng pagkakataon na may tuwid yung tama. Hindi na ako takot. Dati takot pa ako. Ngayon naubos ng takot ko. Takot ako sa marami, pero dahil sa nangyari sa akin, nawala ng takot ko. Bakit pa kung matatakot, dinadamay ko na wala mang kinalaman? So yung info nyo can lead possibly to the Palagay ko. Nakipag-usap na po kayo sa mga taga-DOJ? So far, wala pa. Pero yung mga lawyer ko, sinabihan ko sila na kung ano yung pwede nating itulong sa kanila. Sabi ko, paki-inform ang taga-DOJ na willing tayo. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman po kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi nila kailangan ang testimonya ni Saldi Ampatuan para may panalo ang Maguindanao Massacre case. Kailangan pang pulungin ang mga kaanak ng biktima at mga piskal na may hawak ng kaso para alamin kung tatanggapin nila ito. Sa ngayon daw, duda rin si De Lima sa motibo ni Saldi Ampatuan. Susunod, hindi bababa sa 8, patay sa paglubog ng barko sa bansang Russia. Mahigit 100 pa ang nawawala. Karumal-dumal na massacre sa Mag-iina sa Laguna. Ang suspect, ang kanilang mismong houseboy. At sina Prince William at Duchess Catherine nakisalamuha sa mga Hollywood celebrities. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.